masyado ho akong loyal nung panahong yon kay Vice President Binay. Pero siguro po, dyan sa sinabi kong yan, maya-maya, mapapatawa din naman ninyo ako dahil nagsikap naman ho akong gumawa ng paraan kung paano tayo babawi. Next slide, please. Bago magpirmahan ng joint venture agreement noong June 30, 2008, tinawagan po ako ng aking kaibigan na Vice President na ngayon, si Vice President Binay, para sabihin na ako na lang daw po ang pumirma sa kontrata dahil siya ay aalis papuntang abroad. Dahil ako po ay Senior Vice President at doon po sa authority na ipinasa ng National Executive Board, and or po ang nakalagay. Pwede po ako, pwede po siya. So, makikita po niyo doon sa next slide, Mr. Senator, yung pong joint venture agreement noong taong 2008, nakapirma po ako, sir. Hindi ko po itinatanggi. Ang kapirmahan ko po ay si Mario Oreta, presidente po, sir, ng Alpaland. Ay, ng Silvertown. Next slide, please. Ang pagpasok ng Noble Care, na kanina po siguro nagtataka kayo, bakit ba ako mayroong Noble Care na binabanggit? Hindi naman po kasali yon sa transaksyon. Ang nag-uusap lang ay Silvertown at Boy Scout. Pero dyan po ipaliliwanag ko. Pagkatapos ng pirmahan ng joint venture agreement, kinausap ko ho si Mario Babes Oreta at si Jerry Limlingan para masiguro ang kapakanan ng Boy Scout. Sinabi sa akin ni Babes Oreta na huwag akong mag-alala at bahala na sila ni Jerry Limlingan na itago ang 5% ni BP Binay. Dahil meron siyang kumpanya, ang Noble Care Management Corporation, kung saan itatago at lilinisin ang 5% na share ni Vice President Binay sa deal na ito. Ang pinoproteksyon ng kulong naman ho dyan, sir, sana hindi na mabawasan yung 5%. Next slide, please. Ayan po yung Noble Care, yung pong GIS ng Noble Care. Si Noble Care po in-incorporate noong 2005. Mario Babes Oreta is the chairman and president. At ang purpose po ng pagtatayo ng kumpanyang yan is to purchase, acquire, own, lease, and develop real properties. Next slide, please. Paano minanyobra ni Jerry Limlingan para makobra ang 5% ni Binay sa Boy Scout deal? Noong pong August 2008, nakapagtataka po ito. Ito ay nasa financial statement ng Alpaland na isinasubmit nila sa SEC at isinasubmit po nila sa PSE dahil yan po ng panahon yan ay listed corporation. In August 2008, binigyan ng Alpaland ang Noble Care ng 5.88% sa Silvertown ng 2,031 share at par value of 10 pesos per share. Ang halaga na ipinasok sa libro, 20,310 pesos. Pero nakakatuwa po, pinautang pa ng Alpaland ng 100.4 million ang Noble Care. Ano po kaya ang hiwaga? Bakit pinautang? Hindi naman po siya kasali at binigyan po ng share. Pero doon ho sa susunod, pagkalipas po ng 2 taon, year 2010, pagkalipas ng 2 taon, noong pong November 11, 2010, hindi ko po alam kung may naaalala kayo dyan sa date na yan. November 11, binayback ng Alpaland ang 2,031 share ng Noble Care ng halagang 89 million worth ng shares of Alpaland. At binura ang utang na 100.4 million. Kaya po, pag kinuwenta natin yan doon sa next page, please. Paano minanyobra? Ayan po. Yung pong share kanina, nagkahalaga ng 88,973,460. At pinatawad po yung 100.4 million. Kaya po ang kabuuang halagang inabot niya, sir, 188,973,460. 460. Initial lang po yan, sir.
hindi pa po tayo dyan natatapos. Kaya ho, sana ako nanghihingi sa inyo ng mas malalim na investigasyon dito. Next page, please. Itong mga transaksyon na ito ay ginawa noong November 11. Siguro naman po, sir, alam nyo kung ano birthday ni Vice President Binay. November 11. Ayun, yun yung kanyang cake. Maligayang kaarawan, mahal namin Vice Presidente. Parang narigaluhan po siguro kung ano man, dahil hindi ko alam kung sinasadya nila yung mga petsang yon o nagkakataon lang, pero yan po ay nasa dokumento na isinasubmit ng Alpaland. Next slide, please. Pagkatapos mapirmahan ang kontrata at para din maprotektahan ang interes ng Boy Scout, ginawa namin, at dito po mapapatawad na ako ng Boy Scout doon sa kasalanan ko, ginawa namin sa City of Makati na ma-reclassify ang lupa mula po sa industrial, ginawa po namin commercial mixed use at binigyan po namin ng PAR 8 na classification. Base sa mga estimate namin noon, mahigit sa doble ang itataas ng value ng property dahil po sa pagre-reclassify. Ano yung FAR 8? Yung pong PAR 8, sir, kung meron kang 10,000 square meter, multiply by 8, kaya 80,000 square meter po, sir, ang maitatayo nyo. Pwedeng 2, 3, 4 o 5 building, basta't ang magiging total area po ng building na matatayo, sir, is 80,000 square meter. Gano'ng kalaki itong lupang pinag-uusapan natin? 10,000 square meter po, sir. 10,000 square Opo. meters? Ito. Opo. Muli ko pong hiningi ang assurance ng Alpaland na ang share ng Boy Scout ay itataas din base sa ginawa naming reclassification. Ang akin po, sir, para makuha nyo, ang hinihiling ko po sa kanila, kung nung nag-umpisa tayo, ang value namin ay 600 million. Dapat immediately after the approval of the reclassification, dapat magwa 1.2 billion po yon. At siguro po, sir, kung mamarapatin nyo, nakita ko kanina dito si Mr. Cuervo. Pwede po nating hingan siya ng opinion kung tama po ba yung sinasabi ko dyan na after the reclassification ay dapat tumaas. Umaya na si Mr. Cuervo. Tuloy po. Sige po, sir. Next page, please. Dito na po natapos ang aking partisipasyon sa Silvertown Alpaland and Boy Scout deal dahil nagkahiwalay na nga po kami ni Vice President Binay. Next slide. Pero hindi po dito natatapos ang istorya. Dahil meron po ako o meron po kaming nadiscovering iba pang kapabayaang ginawa ni BP Binay at ng Alpaland Boy Scout para sa Boy Scout of the Philippines. Next slide, please. Isinangla ng Alpaland ang lupa ng Boy Scout para umutang sa Development Bank of the Philippines ng 1.7 billion pesos noong March year 2010. Dahil dito, ang Boy Scout na halos na ang nagpina sa proyekto. Normally, sir, pag sinabi pong joint venture, ang may-ari po ng lupa, kaya maliit siya, 15% lang siya, at yun naman pong magpipinance, kaya mas malaki kita niya, siya ho kasi ang mamumuhunan, sir. Pero hindi po ganun ang nangyari. Isinangla po yung lupa ng Boy Scout sa Development Bank of the Philippines, kaya po, sabi ko dyan, dito na nagsimula ang pagluluto nila BP Binay at ng Alpaland sa Boy Scout of the Philippines sa sarili pong mantika ng Boy Scout. Yung ba, sir, di ba ho, kung may tayo nagluluto naman tayo, sir, kahit papano. Kung minsan ho, yung isang karne, tutubigan natin ng konti, pakukuluan natin sa tubig, nagmamantika po yung karne, sir. Maya-mayang konti, yung sariling mantika po niya ang luluto doon sa karne. Parang ganun po, sir, yung nangyari dyan. Ganun ko po ipinaliliwanag. Iniluto sa sariling mantika, pero nung maluto po, sir, yung karne, sila na lang ang kumain. Naiwan po sa Boy Scout yung mantika. Next slide, please. Noong pong June 2011, ang joint venture agreement na pinirmahan ko noong 2008 ay binago.
inauthorize ng National Executive Board sa pamumuno ni Vice President Binay na ibenta na ang lupa sa Alpalan. Okay? Nabenta po. At yung pong 600 million na dapat pera ng BSP, dahil bentahan di po ba dapat pagbenta, ibibigay yung cash. Ala pong ibinigay na cash, sir. Ininvest po ulit sa Alpalan. Kaya ho, walang nahahawak ang cash ang Boy Scout hanggang ngayon. Yun ho ang mga malalaking tanong. Dito na talagang naluto ng gusto sa sariling mantika ang Boy Scout. Pero ang malaking tanong dito, bakit nung nagbentahan, ang nakalagay po sa deed of sale, sir, 600 million pa rin ang Boy Scout. Samantalang ang ipinipilit ko po, immediately after the reclassification, dapat mag-double yung aming 600 million. O abutin na po dapat siya ng at least minimum of 1.2 billion. Doon din po sa petsang next, ayan po, on the same day, na pinirmahan, ipinanotaryo ang amendment sa joint venture agreement, pinirmahan at ipinanotaryo din po ang deed of absolute sale ng property ng Boy Scout sa Alpalan. Next slide, please. Makikita po ninyo, sir. Kayo naman po, sir, ay abogado. Kami po ay hindi. Ang amendment ng joint venture po ay sinasabi na binibigyan ng National Executive Board ng karapatan para maipagbili na ang lupa ni Boy Scout kay Alpalan. At yun ho ang magiging basihan, sir, para ibenta naman o mag-execute ng deed of sale ang Boy Scout. Di po ba dapat, sir, una yung joint venture muna bago po yung bentahan? Dahil doon po sa amendment, yun ho ang magiging basihan, sir, para magkabentahan. Pero gusto ko lang ho, sir, na next slide, please. Gusto ko lang ho, sir, na punahin ninyo. Ang nakalagay ho sa bandang kaliwa, Amendment to Joint Venture Agreement dated June 2, 2011, sir. Ninotaryo po ng isang abogado na si Attorney Pangandaman under document number 8, page 3, book 1, series of 2011, Notary Public. Pero pansinin naman nyo, yung nasa kanan na deed of absolute sale, pinirmahan din po at ninotaryo noong June 2, 2011. Pero document number 7, page 3, book 1. Parang baliwala po yata, sir, yung deed of sale kasi nauna pa. Dahil document 7 and document 8. Nauna ho yung kartela sa kabayo. Parang tinutulak na ho, sir, ng kabayo yung kartela, baka hindi ho umandar yung kartela dahil ala pa ho akong nakitang kartela na tinutulak ng kabayo. Meron ho akong nakikita, yung kabayo nasa una, sir. Pero siguro po sa pagmamadali, sa paghahabol ng oras, yan po ang mga nangyari. At bakit ko po sinasabi yung pagmamadali? Dahil maya-maya po ng konti, paliliwanag ko rin kung ba't nagmamadali. Next slide, please. Pati ang COA, napansin din po ng COA na hanggang ngayon hindi pa rin nakukuha ng Boy Scout ang pera nito mula sa Alpalan. Kaya po nakalagay pa rin dyan, receivable from joint venture partner. Sinasabi po ng COA. Pero hindi ko naman po masisisir ang COA dahil sa mga susunod hong slide ay maipapaliwanag po natin kung bakit hindi yan nakita ng COA. Page number 42, please. Nung po kasing, ayaw po kasing magpa-audit, Mr. Chairman, o ayaw pong ipa-audit, sir, ni Vice President Binay ang Boy Scout sa Commission on Audit. Nakalagay po dyan, sir, in 1999, COA issued a resolution number 99-011 asserting that the Boy Scout were under its jurisdiction for audit. Pinuntahan po kami ng COA para i-audit. BSP National President Yajamar Binay tried to argue that the Boy Scout should have not be subject to in a letter he sent to the COA dated November 26, 1999. He argued that the Boy Scout is detached from government. Pero nilabanan po tayo ng COA dyan, sir.
Lumaban po ang COA, nagpunta po ang COA sa Supreme Court. Kaya po noong 2011, the Supreme Court ruled in by Boy Scout of the Philippines versus Commission on Audit, GR number 177131, that the Boy Scout is a public corporation or government instrumentality and thus it is subject to COA audit. Noon lang pong 2012 nakapasok sir ang COA matapos na lumabas yung desisyon ng Supreme Court. Next slide please, number 43. Ayaw ipa-audit ni BPB na yung Boy Scout sa COA. Bakit kaya? Kasi po, pag walang nag-audit, walang nakakakita ng depresya. Hindi ko rin po nakita sir yan nung araw, pero ngayon po unti-unting nabubuo sa aking kaisipan yung mga rason at dahilan. Una, bakit nag-chat-chat kami para maging President for Life siya ron? At bakit ayaw magpa-audit sa COA? Pero mapapansin po ninyo sir, yung petsa bago lumabas yung desisyon ng Supreme Court, inunahan yung amendment do sa joint venture at inunahan yung pag-execute ng deed of sale para hindi na makita yun ng COA. Page number 44, ito po yung istorya ulit. Noong 2012, ito po sir, talagang nasisyak ako dito, Mr. Chairman. Inapprove ng City Council of Makati under the leadership of Mayor Junjun Binay ng buo ang Alpalan Master Development Plan at in-upgrade ang development ng property mula Par 8 to Par 12. Ako po sir, 9 na taong Vice Mayor. Sa loob po ng 9 na taong kong Vice Mayor, sa panahon ko po, ipinasa ang Makati City Ordinance. Doon po sa aming Makati City Ordinance, ang mga negosyante ng tiga Makati, ang mga investor development, bago mag-isip ng anuman sa lupang kanilang gustong bilhin o negosyong kanilang itayo, pupunta lang po sila doon sa tinatawag naming Urban Development Department. Kasi ang aming pong paniniwala ron, yun ang Bible ng Makati at ng mamamayan ng Makati. Na kung saan titingin po sila ron, gusto kong bilhin itong lupang to, ano ba pwede kong itayo dito? Ano ba business na pwede kong itayo dito? Pero dito po namangha ako, sir. Hindi po ito nagawa sa Ayala, hindi po ito nagawa sa mga Rockwell, hindi po ito nagawa ng malalaking developer sa Makati. Dahil doon po sa aming ginawa reclassification noong 2008, ang ibinigay po namin dyan, Par 8. Ngayon lang po ako nakakita na ang City Council ng Makati ay nagpasa ng panibagong ordinansa. Ang ibig sabihin nito ay lalo pa pong pinalaki ang magiging pakinabang ng Alpalan. Next slide, please. At bibigyan ko lang po, sir, sa inyo ng paliwanag, ano po ba kalaki yung naging depressor sa pagkakapasa na yun? Yan na po, sir, yung ipinaliliwanag ko na floor area ratio. Par is the allowable total floor area of a structure with respect to the available lot space. Ayun po yung sample kanina. Par 8, total lot area times 8, 80,000 square meter. Yan po ang pwedeng itayo noon. Pero nung pong amendahan nila ulit at approve nila yung Master Development Plan na ginawa po nilang Part 12, sobra-sobra pong biyaya, sir, ang naging pakinabang ulit ni Alpalan. Dahil ang nadagdag po na pakinabang nila, 40,000 square meter nung naging Part 12. Pero ala na po yata ang pakinabang dyan ng Boy Scout. Nagkabilihan na po, sir, noong 2011. Binili mo na at saka po pina-approve yan. Kaya yung pong Boy Scout, ala ng pakinabang dyan. Pero nagkaroon po sila ng pakinabang na 40,000 square meter. Gaano po kalaking halaga yan sa Makati? Sa kwentahin na lang po natin yan na kung ibenta nila yan ay 100,000 per square meter. Ayala Avenue po yan, sir. Yan po yung mga special na naging pakinabang ni Alpalan dyan. Pero mukhang talagang yung Boy Scout po naiiwan pa rin sa kangkungan. Next slide, please. Ayan po, sir, yung Makati resolution na ipinasa nila. Ang sabi po nila dito, an ordinance approving the proposed Master Development Plan submitted by Alpalan Corporation for each parcel of land located at Barangay Bel Air, Makati City and specifically described as CADLAT number 4298, LRCPSD 5738 with the total land area of 10,000 square meter. Sir, ngayon lang po ako nakakita nun. Bakit ko po ba ipinakikita yung mga building na kapitbahay?
tingnan po ninyo, palibhasa po yung mga kapitbahay na yun ay sumunod puro sa tamang par ratio. Makikita po nyo yung Swilig, 33 floors. Yung columns po na pag-aari po ng Ayala, 30 floors. Pero tingnan po nyo si Alpaland. Isang 51, isang 46, isang 33. Kaya ko po yan ipinaliliwanag, sir. Dapat pag ibinigay sa isa, ibigay sa lahat. At dyan din po ang koneksyon doon sa mga sinasabi kong bakit ba nakakahingi ng mga condominium unit. Eh kung ikaw naman ay nabigyan ng 40,000 square meter, eh hihingin lang sa'yo ni Mayor yung, oy, bigyan mo ako dyan ng 500 square meter. Abi, bibigyan ko kung ako man ang developer. Kasi ang kapalit naman po sa akin ay 40,000. Mawawalan lang ako ng 500 square meter. Eh bakit naman hindi ako magbibigay nun, sir? Akala ko po yung aming Makati City Ordinance ay tutuhanan. Dahil kung yun po ay sinusunod, less corruption. Pero pag hindi mo sinunod at nagkaroon ka ng ganyang piecemeal approval, eh ando na po ang sobrang corruption, sir. Next slide, please. Habang ibinibigay nila BP Binay at ng Makati City Government sa Alpaland ang lahat ng mga concession para lalong pagkakitaan ng proyektong ito, ang Boy Scout po naman ay paliit ng paliit ang share sa nasabing proyekto. Bakit ko po ba sinabing paliit ng paliit? Next slide, please. Number 49. Oh. Ayan, number 49. Parehong, pero parang paliit ng paliit ang share ng Boy Scout. Sa sariling libro po yan ng Alpaland na isinabmit nila sa Securities and Exchange Commission. Ang nakalagay po ron, July 10, 2014, last year, Audited Financial Statement Disclosure. Ang nakalagay po ron, Determination of BSP Share. Based on current plan allocation, determining the share of BSP on the project. BSP share consists of the BSP Convention Center, located at the third floor of the podium, and a portion of Tower 3 and parking spaces. Prior to 2013, BSP share consists of the BSP Convention Center and a portion of Tower 1 and 2. Kaya ako, sir, nagdurugo puso ko dyan. Sa original pong joint venture ay maliwanag ang sinabi, ang anumang itatayo sa lupa ng Boy Scout, kay ipagbibili, kay hindi ipagbibili, kay mall, kay anumang proyektong itinayo, entitled po kami bilang Boy Scout sa 15%. Sa lahat. Pero dyan po, pag inintindi nyo, napunta na po kami rin sa Tower 3. At ang masakit po ron, Mr. Senator, yung pong kung mga disclosure nila, yung pong Tower 3, sir, hindi for sale. For lease lang. Aba, kailan po makikinabang ang Boy Scout? Yung pong dalawa, Tower 1 and 2, halos matatapos na, sang-ayon sa sulat sa akin ni Mr. Mario Oreta. Yung pong Tower 3, tinatayo pa lang, shell pa lang. Next slide, please. Ako po ay nakatanggap ng sulat. Pero dito po, sir, tuntua po ako, Mr. Senator. Kung gusto po niyong basahin yung kabuuan ng sulat ni Mr. Oreta, andun po sa last page yan. Okay. Sinulatan po ako ni Mr. Mario Oreta o Attorney Mario Oreta noong January 7, 2015. Hindi ko na lang po nailagay, sir, yan yung kabuuan, pero nababasa naman po niyo na ang sinasabi po niya sa sulat na yan, ako raw po ang nakipag-negotiate sa kanya at ako raw po ay nanghihingi sa kanya ng komisyon. Kaya naman po, sir, noong January 12, makikita rin po ninyo ulit dyan, January 12, next page. Ako naman po ay sumulat sa kanya. At ang buo pong kabuuan po ng sulat, sir, nandiyan sa folder na ipinabigay ko sa inyo, na sinagot ko po siya ng detalyado. Sa ang unang tanong ko po sa kanya, Attorney, prior to that transaction, tayo ba magkakilala? Sabi po niya, hindi. Para tayo nagkakilala. In-introduce ako ni BP Binay sa'yo. Paano mo sinasabing tayo nag-negotiate dito? Hindi nga kita kilala eh.
nandaling ka sa akin ni Mayor Binay. Eto na, ang deal. Sinabi ko rin po sa kanya, natatandaan mo ba? Noon tayo nagkaroon ng meeting sa conference room ko, kasama mo ang abogado mo na si Atty. Pomperada. Dumating si Mayor Binay, nakasama niya si Mr. Jerry Lingan. Paano ba ako in-introduce sa iyo? My financial wizard. Kaya ho, nililinaw ko lang sa kanya, at ang sabi ko po, sa pangyayaring ito, sir, naubos na po yung takot ko, sir. Alam ko po na kung dati 5 lang ang humahunting sa akin sa mga una kong testimony, baka po ngayon, paglabas ko rito, 10 na. Kasi dati si VP Binay lang ang nagpapahunting sa akin eh. Ngayon, may Alpha Landang magpapahunting din sa akin. Pero nakahanda na rin po ako, sir. At least, naisambulat ko po ito sa sambayan ng Pilipino. Naipakita ko po kung ano ang mga nakatagong agenda ni VP Binay. At bakit ho ba ipinaliliwanag ko, sir, sa inyo yan? Nag-mayor, hindi na binitiwan ng pagka-mayor. Nag-chat siya sa Boy Scout, hindi na po binitiwan ang Boy Scout. Baka po pagiging presidente nito, pati apo niya, papangarapin na rin niyang maging presidente ng ating bansa. Kawawa naman po ang sambayan ng Pilipino. Next slide, please. Kagwapo po niya dyan, di ba? Ang mga kasalanan ni VP Binay sa Boy Scout. Next slide. Ang naulit na yan, Vice. Hindi recap ko lang po siya. Okay, sige. Kaya po pinabibilisan ko na. Kinuna ni Binay ng 5%. Next slide. Nawala ng lupa ang Boy Scout dahil sa ipinabenta ni VP Binay. Next slide. Pinakikita ko lang po, sir, yung mga bata eh. Alam po ninyo, sir, hindi lang po yan ang lupa ng Boy Scout na nabenta. Meron po kami lupa sa Davao na nabenta rin. Meron po kami lupa sa Pasig, nabenta rin. Meron po kami lupa sa Manila, nabenta rin. At ang malungkot po rito, na siguro po naman kung ako man may naging pagkukulang sa samahan ng Boy Scout, doon po sa last page, page number 58. Kung hindi ko po siguro na-discover ito, kanino kaya mapupunta ang halagang 2 bilyon at 400 milyong piso na dapat po ay mapunta sa Boy Scout? At bilang pangwakas, payagan lang po ninyo kung umapila, Mr. President, Mr. Chairman. Una po, umaapila po ako sa Boy Scout. Lalo na po sa member ng National Executive Board. Humihingi na ho ako ng patawad sa inyo dahil kayo po lahat na member ng National Executive Board noong year 2011. Sasama ko po sa pagsasampa ko ng plunder case. Kasama po ang pamunuan ng Alpaland. Dahil gusto ko hong lumabas ang katotohanan na dapat ang pamunuan natin ay manindigan. Kawawa po ang mga kabataang Scout. Nananawagan na rin po ako sa ating kagalang-galang na Secretary Armin Luistro. Dahil ito naman pong Boy Scout ay attached agency, sir, ng DepEd. At lalong higit na rin po ako nananawagan sa ating kagalang-galang na Pangulong Benigno Aquino III. Siya po ang ating Chief Scout. Ang sino man pong presidente ng alinmang bansa, presidente, prime minister, o anumang posisyon sa kanyang bansa na pinakamataas, siya po ang itinatalaga o kinikilala natin Chief Scout. Mr. President, huwag naman ho asaran yung pabayaan ng organisasyong ito. Mga kabataan po ang pinaglilingkuran ito. Mga bata pong sana'y hinuhubog natin at hinahanda natin para sumunod na mamuno sa ating bansa. Yan ho ang aking panawagan sa inyo, Mr. Chairman. Palalimin lang po natin ng konti ang investigasyon dito. At sana po samahan ninyo kami sa patuloy na pag-iimbestiga tungkol dito. Marami po salamat.